Ang mabuting balita na ayon kay San Lucas. Noon panahon iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Palugod siyang tinanggap ng mga babaeng nangangalan Marta at sa tahanan nito, babaeng ito ay may isang kapatid na si Maria. Ang pangalan, naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Maria sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagwika, Panginoon, sabihan niyo po sa inyong kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa ka lamang at talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalo mabuti at ito hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Malaga ang paggawa, pero mas mabuti ang makinig sa sinasabi ng Panginoon. Sa araw-araw nating buhay, nagtatrabaho tayo at sumusunod sa Kanya, gumagawa ng mga gawaing bahay, nagpapasarap sa kabuhay. Nagagawa naman natin ang mga ito na hindi nakakalimot sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Sa maraming pinagkakaabalahan sa buhay, nakakalimutan na natin ang magsimba kung saan nakakapakinig tayo ng mabuti ng salita ng Diyos at tinatanggap ang katawan at dugo ni Kristo. Ang pagdarasal sa araw-araw ay hindi mo muna naiisip at ang gagawin sa maghapon. Praying is the rosary every day upang ang mga ginagawa ni Jesus ay laging maaalala at pagliligtas sa atin. Binibigyan tayo ng Diyos ang mga bagay upang unahin natin siya bago ang mga ito ay makakabuti sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Sana ang mas piliin natin ang sinasabi ni Jesus kay Marta, na mas mabuti ang pinili ni Marta at ito ay hindi aalisin sa kanya. Panalangin ako. Panginoon, tulungan mo po ako na malagpasan ko ang pagsubok namin sa buhay, lalong-lalo na ang mga pagsubok na ibinigay mo sa amin, na maging matatag at matibay sa lahat ng oras. Amen.